ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Purihin palakpakan natin ang mabuting balita. Una, bago ako dumako sa ating pagninilay, kaugnay ng ating mga pagbasa ng ating Ebanghelyo ngayong linggo, ay hayaan niyo po na pasalamatan ko ang Prex family ng parokya sa panguna ni na Kuya Merwin at Ate Sheila De Silva, Kuya Randy at Ate Bing Del Rosario, Kuya Arnel at Ate Salen. Okay. At siyempre yung ating mga tawag dyan, advisors, mga dating mga namuno, patuloy na nakasubaybay po, nakatulong sa atin, sina Kuya Tony, Ate Aida, kayo din sina Kuya Manny at Ate Abel, sina Kuya Egay at Ate Meldy, at ang lahat, ang sponsoring class, at ang siyempre lahat ng kumilos, gumalaw sa 2 araw na pa-klase natin. At siyempre, kung walang mga participants, mga candidates, walang paklase. Yung ating 18 na mga kapatid, na palakpakan po natin ang Prex family. Pasensya't nahuli po ako mga kapatid, galing po ako sa Cityland, nagmisa po ako doon. Si Father Vince naman po ay may biglaang lakad, kaya ang inyong kura paroko ay nahuli ng kaunti. Pasensya na po, Napapanahon itong ating narinig na ebanghelyo ayon kay San Marcos. Ang salita ni Jesus sa mga Pariseo na nagtanong sa kanya, na ayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? At sabi naman nila, pinahintulutan ni Moises ang nasabi at nilagdaan ang kasulatan sa paghihiwalay. Anong sagot ni Jesus? Dahil sa katigasan ng inyong ulo. Dahil sa katigasan ng inyong ulo. 2 puntos po pag pinag-usapan natin itong ating ebanghelyo. Una, ito yung ayon sa survey. At mismo sa aking karanasan dito sa ating parokya, ay mahigit 3 taon na po ako dito. 3 taon ng February 2024 plus yung ilang buwan. Alam nyo ba, itong Setyembre, 0 ang kasal sa parokya. At bibihira, okay lang kung nagpapakasal sa ibang simbahan, sa ibang parokya, pero dito sa atin ay mabibilang mo lang kung ilan yung nagpakasal sa aking termino. At ganoon din sa iba't ibang simbahan. Maliban na lang doon sa talagang dinadayo na simbahan, dinadayo ng mga shrine, basilika. Pero ano yung suma total? Maraming kabataan na hindi handa sa tinatawag na commitment sa buhay pag-aasawa. Correct or wrong? Correct me if I'm wrong. Pero natutuwa naman tayo, linggo-linggo marami nagpapabinyag. Ate Joy, dami nagpapabinyag, Kuya Manny, linggo-linggo. Pero kakaunti naman ang nagpapakasal. Minsan may kausap ako na, nanay, kailan ba ako kakasal yung anak mo? Pag tinatanong ko, Father, nay, saka na lang pag-usapan yan. Saka na lang pag-usapan. Kailan pag-uusapan? So, alam nyo, yung kawalan ng commitment
na ang sa pagpasok sa buhay ng pag-aasawa, yung tumanggap ng sakramento ng matrimonyo, yan po ang isa sa mga usapin sa simbahan. At kung usapan naman natin yung ikalawa, yun din, papasok yung isa pang, isang concern ng simbahan ngayon. Kaya ang Santo Papa ay handa naman sa mga pag-uusap, sa debate, sa discussions, yan. Yung kahandaan niya. Ang ating Santo Papa ay may pagka-progressive na. Kaya lahat ng bagay na ito, sinasaalang-alang. Ngayon, pag sinabi natin yung matunog na diborsyo, hindi lang po nitong panahon na ito yan eh. Kung natandaan natin, Kuya Manny, matagal na to eh. Kung ilang pangulo na rin po yung naupo sa pamamahala ng bansa na ito ay lagi pong nagiging isa sa mga agenda. Ito'y isa sa mga agenda, lagi. Hindi ba? Kuya Manny, correct me if I'm wrong. Tama, Matagal na po yan. At laging nadidinig ang tinig ng simbahan pagdating dito sa mga lawmakers natin na ang ating mga congressmen and women, ating mga senators, na gustong talagang iusad yung usapin na ito at maisabatas. Katulad ng European countries, Estados Unidos ng Amerika, na ito'y isang batas para sa kanila. At ito yung gustong gayahin ng ating mga mambabatas, ng ating mga namamahala sa ating bayan, sa ating bansa na Kristiyano, ang maging batas ang diborsyo. Kaya po sa huling pag-uusap po namin sa meeting, Presbyteral Council meeting with Bishop, ay lagyan ang harap ng simbahan ng no to divorce. Na hindi pagsang-ayon ng simbahan sa diborsyo. At doon papasok yung pag-uusap natin tungkol sa sanctity of marriage in God's plan. And as a call, yung kasagraduhan ng kasal, ang kasagraduhan ng matrimonyo. Nasabi ko nga sa unang punto ng pagninilay, maraming kabataan hindi tanggap ito. Pare-piraso lang ng papel yan. Ano ba yung contract? Pwede namang pilasin yan. Kapag dumating yung punto, hindi nagkakaintindihan, hindi na nagkakasundo. Pag nagkakasawaan, mga artista, feeling artista? Ang kasagraduhan ng matrimonyo, ito po'y isang hindi lang contract, but it's a covenant. Ito'y isang kasunduan. Kasunduan ng dalawang taong nagmamahalan ng lalaki at babae at kanilang pakikipagkasunduan sa Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Ergo, ang sakramento ng matrimonyong marriage must be cherished and protected. Dapat yan maprotektahan. Pahalagahan natin yan. Hindi ba nyo, napapansin, pag pinagmamasdan nyo yung mga matatanda na parehong buhay pa, mahigit 70 anyos na mag-asawa, yung edad 70 anyos, 80 anyos, at sila'y magka-holding hands, nag-uusap, nagtitinginan sa mata, eyeball to eyeball, di ba? Hindi ba yan masasabi mo, yung palang sa marriage merong forever. Amen? May forever. Of course, may mga challenges. May mga difficulties. Doon sa tinatawag nating mga hamon sa buhay ng mag-asawa, yung pag pinag-usapan pa yung mga na-dissolution na tayo, marahil yung mag-asawa, yung marital disillusionment and problems. Anong dapat gawin dito? I-address. These disillusionments and problems must be resolved mutually. Paano?
Of course, with godly intent to make amends. Baka merong kulang na talaga. At ano yung pinakaunang kulang? Kung bakit nababagot na sa kanilang pagsasama, kung bakit nagkakainisan na madalas, kung bakit nagkakasakitan na ng damdamin at even physical sa ibang mag-asawa, sa ibang couples. Hindi na nag-uusap. Hindi na rin nakikipag-usap sa Diyos. Mga kapatid, ayun ang iniisip natin, Paano ba the best way ba to resolve the issues associated with marriage is divorce? Yun ang sa tingin ng mga lawmakers natin din. At ng maraming leaders ng bansa. At ng marami ding Katoliko. Sad to say. I-resolve ba? At hindi na kaya? Kung sinasabi natin, Father, it's beyond repair. Yung mga problema na yan, yung pag-uusap na yan, baka hindi na kasi nakikipag-usap sa Diyos. Hindi na rin nakikipag-usap, nakikipag-dialogo sa kanilang kabiyak. May mga pangyayari. Minsan namamasdan ko nung medyo bata-bata pa ako, yung mga kapatid ko. Ba't ako yung kapatid ko yung tumatalikod dun sa hipag ko? Pag may issues, kapapalamig lang ako, aalis muna ako. Uwi yun, mag-uumaga. Bakit? Matutulog na lang. Na-solve ba yung problema? Hindi. Iwas pusoy. Kaya alam niyo, tinuro sa Marriage Encounter Seminar, ako po'y more than 10 years na ako po'y ini-appoint ni Bishop Tirona nung araw na maging spiritual advisor ng isang malaking komunidad, the Bukas Loob sa Diyos Covenant Community, at gain din po sa charismatic movement. Yung pong pagharap sa mga mag-asawa, kapag nagbibigay po kami ng bilang team priest ng ME Weekend Seminar, 3 araw po kami magkakasama niyan. Presenter din po ako pagdating sa ano ba yung gampani ng pari sa buhay ng mag-asawa, may mga sharers. Ano yung sinasabi lagi? Sa huli, yung grand dialogue, madugo yun eh. Yung grand dialogue ay yung talagang malawakang pag-uusap. Sa malawakang pag-uusap, sisimulan mo ng pakikipag-uusap sa Diyos. At pagkatapos pag-uusap sa pagitan ng mag-asawa, na doon ako. Madalas parang gusto nang iamba yung kamay ng lalaki, simula na ang suntukan nilang mag-asawa. Maraming tagpo na maalala ko, kailangan talaga yung continuous dialogue with God at yung mag-asawa sa kanilang sarili. Yung makikipag-usap talaga. Anong ginagamit na pamamaraan? Sikreto to, sikreto. Sa atin lang po ito. Sikreto ito. Yung pagsulat ng love letter. Kaya may mga notebooks. Yung hindi masabi ng harapan para walang reaksyon kaagad, isusulat sa kwaderno. Susulat muna yan. Ito yung damdamin ko sa bagay na ito. Babasahin ng lalaki yung sulat ng babae at babasahin ng babae ang sulat ng lalaki. Sabi ko, walang reaction. Basahin uli for the second time. Namnamin. Damahin ang iyong kabiyak. At sinasabi ko sa uli, pinagtanggol mo yan sa iyong magulang nung kayo'y mag-aasawa. Pinaglaban mo yan. Sa biyanan mo, magiging biyanan mo. Ngayon, hindi ka manghihinayang sa inyong pagsasama. Ang pakikipag-usap sa Diyos at pakikipag-usap sa isa't isa, sa iyong kabiyak. Yun po yung mahalaga, yung with empathy leading to mercy, leading to forgiveness,
to compassion, tolerance, mutual respect, adjustment, acceptance. Yung matanggap mo yung kabuuan ng iyong kabiyak. Pag nilayan nyo mabuti ito, mga kapatid, pag nilayan nyo, lalo na sa mga mag-asawa, sa mga mag-asawa po, na ngayon ay nanonood, nagsisimba, kayong naririto sa aktwal na misa na ito, face-to-face na misa na ito na ating ginaganap. Pag nilayan nyo, kailangan ba talaga ng divorce kaagad? Kailangan bang we resort to divorce? Kapag mayroong mga misunderstanding, kapag may mga issues na nare-raise sa pagitan ng inyong pagsasama, sapagkat sa bandang huli, ang masisira kapag ito'y naisabatas ay ang pamilya. Pamilyang Kristiyano, pamilyang Pilipino. Di po ba? Do you agree with me? Mahalaga po yung couple power. Lakas mag-asawa. Pakiulit nga, couple power. Pakilakas po. Ikalawa, family power. At yun po mariresolba, talagang magiging malakas, lakas ng mag-asawa, lakas ng pamilyang Kristiyano, pamilyang Pilipino, kapag nandun po yung praying couple, praying family, and praying community. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. Yung mapanalangin na mag-asawa, mapanalangin na pamilya, mapanalangin na komunidad, Kristiyano. Makipag-usap sa Diyos. Ano sabi ni Jesus? Pumayag si Moises. Bakit? Dahil sa katigasan ng inyong ulo. Mga kapatid, sa katigasan ng ulo, papayag na kayo sa divorce. Pero kung tayo may katinuan, pasensya na sa term. Kung tayo mapanalangin at kayo mag-asawa'y mapanalangin at ang inyong pamilya nananalangin, baka nakalimutan na kasing kausapin ng Diyos, makipagdialogo sa Panginoon, at kayo mag-asawa'y magkaroon ng dialogo regular. Through love letters. Yun ang sekreto ko sa inyo. Huwag niyong iiwasan, lalaki o babae, kapag nakakita ka ng kwaderno sa ibabaw ng iyong unan. Bigyan mo ng panahon. Yung hindi masabi ng kabiyak mo, ay pakinggan mo sa pagbabasa ng love letters. Ulitin niyo yung love letters. Lalo yung mga natutunan sa mga may edad, na? Yung over the back, lumilipad yung papel sa kapirasong bato na nakatali. Ano? Tapos mababasa ng iyong iniirog, ng iyong kasintahan. Tapos may ganti ka, gamit din yung sa bato, maliit na bato, naka-rubber band, ay makakarating ang iyong sagot sa iyong iniirog din. Alam nyo, napakahalaga po nun na kayo'y makapag-usap. Makapag-usap sa Diyos at makapag-usap sa kabiyak at makipag-usap sa pamilya kasama ng iyong mga anak. Hindi tayo hahantong na ang sa bansang Kristiyano, bansang Pilipinas, ay maisabatas ang diborsyo. Ang Diyos, na talagang yung inangad ay ang kabanalan ng mag-asawa, buhay mag-asawa, ng matrimonyo, yun pa rin ang nais niya
sa ating kasalukuyang panahon. Hindi mababago. Basta ang paalala ni Jesus, huwag lang matigas ang inyong ulo. Amen.